Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat at binabati ko rin pong mapagpalang umaga ang mga nakatunghay sa ating sa FB Live. Ganon din ang ating mga kapatiran na wala rito ngayon at nasa province, Sister Risa, Brother Maki, Sister Ana, Sister Julie, Kuya Amboy. Alam ko kasama natin sila in spirit. So, before we start, para maging mapagpapala ang ating araw, nais kong i-welcome natin ang ating, hindi ko sasabihin guest, kundi dinala ng Panginoon dito. Sina Brother James Balagtas. Ayan po. Sister Roxanne Montoya. Magandang umaga po sa inyo. At Sister Leia Manalili. Magandang umaga po sa inyo. And hope to see you every Sunday. Praise God. Ang lahat po ay may kadahilanan kung kaya sila ay narito. Nais ko pong simulan ng ating gawain sa pagbabasa ng salita ng Diyos at nais ko pong tunghayan natin ang ating mga banal na aklat sa Aklat ng Awit sa chapter 113 verse 1 to 4. Nais ko pong sabayan ninyo kung basahin ito, English man o Tagalog. At ating pong tunghayan mula sa verse 1. Dapat na magpuri ang mga alipit. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Verse 2. Ang kanyang pangalan ay papupurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Verse 3. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Verse 4. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. At inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo upang awitin natin ng buong puso at ating pong namnamin ang kinauuhawan kita. Yes, Lord. Gawin natin ang awit na may pagpapuri sa ating Diyos. Siya lamang ang ating itaas. Buksan natin ang ating mga puso sa ating Diyos, ang ating Espiritu, upang anyayahan ang Santo Espiritu sa ating kalagitnaan. Tayo po natin umawit.
Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon, sapagkat kailanman hindi mo kami iniiwan. Oo, Diyos, ikaw lamang ang pupurihin at sasambahin namin. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos sa sanlibutan ito na nakatutugon at nakaalam ng aming mga panangalan. Ang Diyos na nakababatid ng laman ng aming mga puso at isipan. Ang Diyos na may tangan ng aming buhay. O, salamat Panginoon, salamat o Diyos. Dahil ang Diyos ang araw na ito ay sa iyo lamang. Ang araw na ito ay tinakda mo upang ikaw ay aming sambahin at luwalhatiin. At hayaan mong dumaloy ang aming mga tinig sa pag-awit at pagpuri sa pangalan mo. Samahan mo, Panginoon, kami ng iyong mga anghel sa pagpuri at pagdakila sa iyong pangalan. At ikaw manguna, Panginoon, sa gawain ito mula sa simula hanggang katapusan. At huwag mong mahahayaan, O Lord God, na linisan ang bawat isa sa lugar na ito na hindi dala ang iyong pagpapala. Ang pagpapala pinansyal, ang pagpapala ng kalusugan, ang pagpapala ng kaligtasan ng kaluluwa, ang pagpapala ng pag-ibig sa pamilya at pagkakasundo, ang pagpapala ng espiritual, Panginoon. At ngayon pala, O God, hawak na namin ang katagumpayan na ito sapagkat ibinigay mo na ito sa amin noong paman sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ibinigay mo na sa amin lahat ang katarungan, ang pagtayo ng dignidad, ang kagalingan, ang kaligtasan. Kaya sa araw na ito, O Diyos, wala kaming ibang gagawin, kundi ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming luwalhatiin. Kaya sa iyo lamang ang aming papurit pasasalamat na kinaka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord God. Muli, ang lahat ng ito, O Diyos, ay sa iyo namin tinataas sa pamamagitan mo na naging sa aming Emmanuel at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang lahat po, magsabi na, Amen! Magandang umaga po and happy worship day po sa ating lahat. Amen. Praise God. Happy worship and happy communion day po sa ating lahat. Ganon din po sa ating mga kapatid na nanonood online. Welcome po sa gawain po ng ating Panginoon. At muli ay welcome po ang ating mga kapatid, si Brother James, Sister Roxanne, and Sister Leia. Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Alam ko po, marami po sa atin ngayon ang wala sa mga oras na ito. Patunay nga po na bawat po, isa po sa atin ay may mga kanya-kanya pong pinagdadaanan. Ngunit alam po natin na sa lahat po ng pagsubok na dumarating po sa ating mga buhay, lagi pong nasama po natin ang Diyos at hindi niya po tayo pinababayaan. Kaya naman sa umagang ito, atin pong simulan ang ating pagpupuri sa ating Panginoon nang may kasiyahan, may kagalakan sa Kanya. Umpisahan po natin ang ating pag-aawitan sa pagbabatian po ng bawat isa habang inaawit po, we're together again. Amen. Hallelujah. Something
You are worthy, O Lord. We will praise you. Salamat, Panginoon. Thank you for the cross, O Lord. Hallelujah, Jesus. Bearing all my sin.
Sa bawat araw, Panginoon, sa bawat buhay na patuloy mong binabago, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We worship you, Lord. We exalt your name, Jesus. Lahat po ng aming papuri at pagsamba, minsan po namin inaalay, O Lord. Hallelujah, Jesus. To God be all the glory. Minsan po, palatakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dadako po tayo sa isa pang bahagi nating gawain at nais ko po muli kayong anyayahan tumayo at awitin po natin ang change of heart habang tinatawagan natin ang ating minamahal na Reverend Pastor Pete Sanigel. Sapagkat muli mo aming dinala at tinipon sa iyong bahay palambahan. Lord, we do not forget na Ikaw ang aming Diyos na dapat inuuna po namin sa buong buhay po namin in all the days of our lives, Father God. Alam po namin na dapat po namin sundin ang mga salita mo na ang araw mo Panginoon ay aming pong pahalagahan, ipangingiling at lamang aming unahin na sambahin. Above everything, above all, salamat, Father God, because we accept that this is just an opportunity to us to worship the only living and eternal God. Salamat, Father God. Ama, sa oras nito, dahil po namin na muling papalaing sa aming paghilig na iyong masalita, dahil po namin na puhawin mo ang mga puso sa paghilig na iyong masalita. Bigyan mo kami ng sapat ng pag-aunawa upang lahat po ng sasabihin mo na iyong masalita ay ang pong maunawaan
at tatanggapin ng buong puso at ganun po ay babalik po sa iyo ng maraming bunga. Maraming salamat, Father. This we pray in the glorious name of Jesus Christ's name, our Lord and Savior. Amen. Makapulong po tayo. Magandang umaga po muli sa lahat, sa bawat isa. And I understand mga po sa atin wala dahil yung po ating mga kapatid ay napag-libig sa umaga ito sa ating pong kapatid sa Panginoon. Ating po kapatid, yung Mother po ni Edna, na siya po ay ilibig na sa araw ito. Kaya po ibang kapatid natin ay naroon po sa saan ba yun? La Union, para pumapaguling. And I know also you're thinking na bakit inuun nila itong living? Diba sabi ng Panginoon, let the dead bury the dead? Totoo po yun, dahil sabi ko Jesus yun eh. Pero hindi po natin masisisi ang limitasyon ng paunawa at pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Kaya po atin lang pong unawain. Pero we are not disobey the word of the Lord na uunahin po natin ang Panginoon sa lahat ng bagay, lalo po sa araw ng pagsamba. Amen. Amen ba? Amen. Mahina pa yan eh. Amen. Natatang din po ba sa Bible, sa Gospel, noong ang Panginoon dinalalog yung mga magulang at mga kapatid. Sabi ng mga gabi, Panginoon, yung mga magulang mo, nanay mo, tsaka mga kapatid mo, nasa piktuan. Inintay ka na merong pangailangan sa iyo. Pero po sabi Jesus, ang aking ina at aking mga kapatid ay sila. Tinulog po tinulog tayo. Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Sila ang aking mga magulang ang ina at mga kapatid. Lahat ng nakikinig at susunod sa salita ng Diyos. Amen. So what is the meaning of that? Unahin po natin, Panginoon. Hindi po pwedeng meron tayong mga exemption. Amen? Amen. Tatandang po natin yung misahe ng last Sunday about worship. Okay. Ating po nga ating mga Biblia. At ating pong tungayan sa aklat ng Proverbs. Proverbs 27, verse 12. Pakibasa sa Tagalog, please. Sige dyan. Proverbs chapter 27, verse 12. Kawikaan, chapter 27, verse 12. Alam ng matatalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Amen. Praise God. Sa iba pong translation, ito pong pagkasabi, a prudent man foresees the evil and hides himself, but the sinful pass on and are punished. Ang taong mabait, ang sabi ko, isang Tagalog, matalino yung masabi dito po sa ginagawang Tagalog, ang taong mabait ay nakakita ng kasamaan at nakukubli.
ngunit dinadaanan lang ng musmos at naghihirap. Itong salitang musmos, alam po natin sa English literature, meron pong synonyms, no? Pwede natin gamitin ito, hulugan ito sa salitang musmos. Ang musmos po ay innocent, di ba? Sa literal na musmos, bata pa, walang malay, walang alam, bata, musmos, bata, okay. Ngunit sa ibang kahulugan, ang ibig sabihin musmos dito sa salita ng Panginoon ay ignorant. Ignorant or foolish. Ito po ang dapat na kahulugan dito po sa talatang binasa po natin. Narinig po last Sunday na sinabi ko po na siya political leader sa Russia ang nagbigay po ng information. Opisyal sa Russia, no? Nagbigay po ng information na by November ay simula po ng China na girahin o atakin ang Pilipinas at maunan Taiwan. Ito po ay badal dito ng opisyal ng Russia na Christian po ito. Kaya nabigay sa akin information. Ito po ay political leader sa mataas sa posisyon sa gobyerno, pero against po yan kay Putin. Kay Christian Siya po nagsabi ng information nito. Ngayon, kung totoo po o hindi, ang nangyari po ay abangan natin, no? Pero alam po natin, biblically, na ito po yung mangyari. Dahil nasulat po yan eh. Diba sa salita ng Diyos? There will be a third world war. Magkaroon po ng tatlong digmaang pandaigdig. At ito po, dyan po papasok ang Antichrist. Na simula magiging mediator, pero bandang huli siya po ang mamumuno sa buong daigdig, ang Antikristo. Ay kung sabihin, malapit na po yung ating inaasahan na pagdating ng ating Panginoon. Okay. Ay kung sabihin ito na ang Third World War anytime ay mangyari. Kaya hindi po dapat tayo magpapaluwalang bahala o nagsasawlang kibo at walang ginagawa. Tanda po natin, merong setang Panginoon sa atin. Ang matalinong tao, Kristiyano, ay nakita ko ng panganib o kapamahan at siya po'y nagtatago ng kukubli. Ngunit ang mamang ay binabaliwalang ito at napapahamak. Bilang si Kristiyano, mahal po tayo ng ating Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na tayo po'y mapabilang doon sa mga mamang na mapapahamak. Amen? Amen. Bagamat mahirap pong tanggapin ang mga katotohanan ito, ngunit ito po'y nasa salita ng Diyos. Unlike the First and Second World War, sino po bang nakaranas po nung nabubuhay pa, ng pangalawang digmaan? Doon na yung una, dahil una, pangalawang digmaan, wala pa, no? Siguro, gano'n sa atin, Ito pong Third World War, this is very different, very unique, unlike the First and Second World War. Itong pangatlong digmaan pandaigdig ay kakaiba sa lahat. Bakit? Because this is a nuclear
nuclear war. Nuclear war. Marami pong mga Christian leaders, mga visionaries, na nakakita na po dito. Nakakita na po na dito sa kanilang mga vision at panaginip. Naalala ko yung isa sa nagkwento sa akin. Dito pa sa Paul Faith na guest ako, pero yung salta ay may visionary. At ay kwento niya na talaga pong tumanak ng matinding naging yung madugo na parang dagat ang dugo sa dami ng mga taong namatay. Dahil third world war po yun eh, buong mundo yun, hindi naman sa atin. Maaaring sa ating simula o maaaring sa Israel, o sa Taiwan, pero ano po, lahat ng bansa ay magkakalaban-laban. Pati sa kanilang mga pinapanigan. Tulad po sa Russia, alam po natin mga kalyado niya, China, Arab countries, Palestine, etc. At nahanda na po sila. Kaya kahit po ano pang diplomatic na gawin ng ating gobyerno, wala na po yan na nakaplano na eh. All are being set, plan. Kaya hindi na meron plano po ang diablo, ang demonyo sa ating mundo. Ayon po sa nasusulat. Kaya po, mangyari niyan, magkakaroon talaga ng digmaan. Ang kakampi, Amerika, Japan, Philippines, South Korea, Canada, Taiwan, Australia, etc. Yung mga bansa po na naniniwala sa Diyos. Pero yung kalaban po natin yung mga Muslim, mga atismo, mga komunista, mga socialist, yung mga kalaban natin. Kaya po, bago po yan, sinabi na po ng Panginoon, makikita po ang maraming mga tao ng pangitain. Yung the Joel 2, Acts 2, may mga talata dyan nagsasabi na bago dumating po ang panahon na yun, o araw na yun, marami po makakita ng pangitain. Panaginip, tribulation, etc. Ang pinagpunto ay para tayo paghandain. Paghandain po tayo natin, Panginoon. Now, as we believe, before the proclamation of Antichrist, bago po may luklok ang Antikristo, na sabi po ay, as we believe that the rapture will take over. Ang rapture po ay darating. Kaya yung mga hindi pa naniniwala sa rapture, maniwala na kayo. Yung mga hindi pa naniniwala kung malapit na dumating ang Panginoon, maniwala na kayo. Amen? Maniwala na kayo. Or else, baka isa po kayo siya mapahamak o maging lang nagkaaway. The rapture will take over. Again, let us read Thessalonians 4, Sister Lydia, 15 to 17. First Thessalonians 4.
1 Thessalonians chapter 4, verse 15. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga nakatira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Hanggang nasa 15. Sa araw na ito, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. Palapakan natin natin, Panginoon. Thank you, Lord, for your promise. Ang sabi ko na ating binasa mula po sa 15 hanggang sa 17, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout and the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Di ko ba malaking kagalakan po natin na buhay, na muli po natin makasama yung mga namatay natin mga mahal sa buhay? Kasi kung nanay ko, ano ba nanay ko kagila na sa panghinip Hindi ko pa lang panghinip ko na panghinip. Sabi sa akin, ayusin mo bubong natin dahil nasisira na, malapit na ang bagyo. Nabigla po ako kasi panghinip yun eh. I'm not sure kung panghinip po yun, vision, pero saglit lang eh. After a long time na hindi ko na po nakita pang nanay ko, bigla po kung gabi nakita ko naman. Ang pangalawa sa uli na nakita ko po siya, nung doon pa ako natira, sa taas, na madaling araw, na sabi sa akin eh, gumising ka, kumakalat na dilim. At kagabi nga po, nakita ko din mother ko pero nakita ko siya, batang-bata eh. Kaya naniniwala po ako sa salita ng Diyos. Kaya, yung pong ating mga namatay ng mga pamilya, kumagana, matuwa na po tayo. Dahil malapit na po natin sila makita muli. Ang sabi, the dead in Christ. Yung mga anak natin, yung pamilya natin, hindi pa, wala pa Kristo, hindi na po natin kahit kailan makita yon. Dahil sila patay na, durang kong paghahataon pa na makilala na si Jesus. Nung sila yung buhay pa, dapat, di ba? Nakilala nila ang Panginoon. Kaya this is also warning for all of us. Ito sa mga pamilya po natin sa laman, na hindi pa po nakakilala kay Kristo. Wala po pong personal encounter sa ating Panginoon Jesus. Madali po natin na siyempre madala sa Panginoon bago po dumating ang wakas. Amen? Before it's too late. Kayo po, meron pa ba na nalalaman na members of the family na hindi pa po nakilala sa Panginoon? If we really love them, huwag lang po hanggang kamatayan. Kung di, habang may panahon pa, ay samantahin natin na sila po'y magdala sa Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Kasi, I believe na meron po sa atin, di pa na mga members of the family, hindi po lubos na kilala ang Panginoon. This is the right time for us to forcefully na siya po'y talin sa Panginoon. Hanggat maaari, para makilala po si Jesus at malaman po nila ang malaking pagpapala at biyaya
na makilala ng isang tao si Jesus Christ sa kanyang buhay. Amen. Sabi nga po sa meeting namin ng Friday, kung yung mother ni Sir Edna, kaya natin, Christian yun namatay yun na Christian, matagal ng Kristiyano, native pastor Isipin nyo, matagal na sa Panginoon ng Mother Ponce na asan siya ngayon? Nasa langit na, kapilin na Jesus. Diba? Siya na sa piling na natin Panginoon. Kaya kung makikita niya yung mga anak na mayroon siyang kakayahan na sabihin na huwag na kayong unahin mo si Jesus, para sa dumating, unahin mo na. Diba? Huwag mo isipin pa na ako ibibigay. Sorry. Ibig sabihin, yung mga bagay na temporal, huwag natin isipin pa sa buhay natin. Amen? Amen ba? Amen. Diba, ang tao pag mamatay na, hindi na siya pera Hindi na mahalaga ang pera sa tao mamatay. Ang mahalaga, ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Sabi ko nga, may mga bilyonaryo sa Las Vegas. When I was there, namatay sa kotse. Hindi nila lang namatay sila Bakit? Kasi hindi na, for all their lives, hindi po nila nula ang Panginoon, kundi masarili nila. Mga kalayawan, mga karanyaan, kaligayahan sa mundo, hindi sa Panginoon. Namatay sila nang hindi nila inasahan. Kaya po, sabi, the dead in Christ shall rise first. Kung pilitin po natin yung mamahalaga po natin sa buhay, madala sa Panginoon hanggat po ipakila. Amen. Hanggat siya po may hininga pa. Pilitin po natin silang madala sa Panginoon kung talagang mahal po natin sila. And this is a warning for all of us. Ang ating mga mahal sa buhay may matay na ay makikita na po natin muli. Amen! Yung matagal natin mahal sa buhay, mga lolo, lola, lola ko, tsaka lolo ko na, buhay pa nakita ko I'm sure ang lolo ko, ligtas. Dahil Christian ako nung makakilala siya sa Panginoon. Ano po, sa Revelation 19, may we read again, Revelation 19. Revelation 19. Verse 4 to 9. Verse 4 to 9. Revelation 19, verse 4 to 9. Revelation 19, verse 4 to 9. Verse 4, ang 24 na pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen! Purihin ang Panginoon. Verse 5, may nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa Kanya. Verse 6, pagkatapos ay narinig ko para sa masamang tinig na napakaraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon natin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng Kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Verse 8, nabisa na siya ng malinis at puting-puting
Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Verse 9, at sinabi sa akin ang anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng Kordero. Amen. Ito po yung talata na nasasabi na meron pong napakalaking piging ng kasalan. Malaking kasalan. Pinakamalaki at pinakatakila sa lahat ng kasalan. Ito po'y maganap doon mismo sa kaharian ng Diyos. Ito po yung kasal po sa mga Kristiyano. Siya po ang bride, ang kasintahang babae. Ang sabi po sa binasa po natin, sa verse 7, tayo mga gala, tayo magsipag sayang mainam, at siya'y ating luwalatin, sapagkat dumating na ang pagkakasal ng Kordero o ng tupa. At ang kanyang asawang babae ay nakahanda na. Ito po yung marriage supper of the Lamb. Dapat ito po na ating pagandaan. Alam po ba natin lahat tayo kakasal? Hello? Alam po ba natin na lahat tayo kakasal? Amen. Ito po magiging pinaka-ingrande, pinaka-dakilang kasalan sa lahat. The marriage supper of the Lamb. Ang sabi nga po dumating ang oras ng kasalang tupa o ng Kordero at nahanda na ang kanyang nobya o kasintahang babae. Ito po ang kasalan na hindi po, wala pong makapantay. Ito po eternal wedding day. Amen. Are you all excited for that? Lahat po ba kayo'y nagaganap na sa araw na yon? Hindi pa po hindi pa po nararamdaman ang hindi po may paliwanag na kagalakan na ating madarama sa araw na yon. Ikakasal tayo. Mahal na akong kinasal nung ako'y malakas pa at magaling pa. Mahal na ako na kinasal. At ang pinakamasaya at pinakamaganda sa araw na yun, yung nobya na ikakasal, di ba? Naghahanda talaga. Kalmihan nga po ang gamit white, di ba? White. Simbolo po ng purity, ng innocence. Ang pinamagandang kasunodad po sa anong kasalan ay yung babaeng kakasal at yung groom, yung lalaki. Kaya, bakit nyo, ang bihis ng buhok, ng damit, ng ayos, lahat maganda. Kakakit-kakit. Sino po dito nakalas ng kasal? Please raise your hands. Nakalas ng kasal? Huwag kayong naiyak. Okay, praise God. Di ba masarap? Pero, yan po'y anino lang ng tunay na kasalan ng magaganap sa langit. Sa kasal po ng Kordero ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus. At yan po ay napakalapit na. It's just an inch away. Malapit na. Kaya maganda na po tayo. At ang ating paghahanda, hindi po panlabas. Hindi po temporal na paghahanda.
Kundi, ang sabi ng Bible, dapat tayo maging malinis. Diba? Walang kulbot, walang bahid na anumang kalumihan. Ephesians 5:27. Na ito'y haharap na stripes or wrinkles or any blemishes. Kaya tayo maganda na. Kaya tayo kakasal na. At ito pinaka-grande, pinaka-marangyang handaan sa buong buhay natin at sa buong daigdig ang kasal ni Kristo Jesus at ng kanyang nobya. Sino po yun? Tayo. Tayo po ang kasal. Tayo po yung nobya ng church at siya pong kasal kay Kristo. Kaya nga pa, pinaghahadan tayo. Amen? At ang ating paghanda ay based on our perfection in Christ. Kabanalan, katwiran, katotohanan ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Praise God. Kaya po natin tumayo. Praise God. At dahil po ngayon ay araw po ng banal na hapunan. Kaya po tayo po magsasalo-salo sa isa pong handa po natin yung mga sarili, tayo po magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya po yung nagawang kasalanan, ay tayo po magsisi, tapos na ito. Kaya kung may mga awitin para po sa ating pag-umunyan. Yes, Lord. Let us sing praises to the Lord. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Majesty, freedom, authority, so
po'y sa oras ito, tayo po'y magsisi sa ating pong mga kasalanan. Inisip po natin ang banal na dugo ng ating Panginoon Jesus, ang ating pong sarili sa kanyang harapan, upang tayo po'y may karapat-dapat na magpartik po ng banal na punan nito, upang tayo po'y muli tumanggap ng panibagong pagpapala sa ating mga buhay. Let us pray a prayer of repentance before the Lord. Tayo po'y manalangin lahat. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Father God, salamat po sa araw nito, sa umaga ito. Muli po ang bibigyan ng pagkakataon upang ako'y mahalig po ng napakalagang mensahe mo para sa iyo, mana, sa amin lahat. Ama, dahil po namin na kami po ihanda mo sa iyo po pabalik. Because we believe in your word, Lord, that you're coming very, very soon. You're coming quickly. Kaya po, alam po namin Panginoon, anytime, every darating. Kaya nais mo kami maganda before it's too late for all of us. We have to prepare for your coming. Father God, dahil po namin na pili mo kami Panginoon ng patuloy na regulation at patuloy na kagalakan sa mga puso ng pananampalataya na kapag po'y binibigyan po ng pagkakataon mabuhay sa mundo ito na daranasan po ang matindi kapigatian. Alam po namin Panginoon that your word is true na kami po'y ililigtas mo sa araw na yun ng pagdanap po ng kapamahan ng mundo ito. Pero kami Panginoon, ililigtas mo as your word says, Lord, in 2 Corinthians 5. Ama, dahil po namin, inanda mo kung bawat siya at bigyan mo ko ng kakaibang kagatahan sa ipong mga pangako na ipong pagbalik hanggang doon po Panginoon sa araw ng tiging. Maramdaman po namin, Lord, ang great excitement na ito sa mga puso na kami muli kaasal sa iyo, Panginoon. Salamat, Padre, salamat. Ama, bigyan po kami ng malalim na pagkaunawa at pananampalataya sa mga salita mo. At kami, Panginoon, ay pati mong iligtas, Panginoon, continuously pray in your word, Lord, in Romans 8:35-40, na walang mapaghiwalay sa amin sa iyo, sa pag-ibig mo kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, salamat po sa Lord. At salamat, Panginoon, isip mo kami na mahal dugo sa oras ito, maging kami karapat-dapat sa banal na paghapon nito. Maraming salamat muli sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. May pwede natin manalangin. Ipapit po natin ang mga kapay at Father God, dahil po namin ang mga elementong ito na
Ginagamit mo, Panginoon, na instrumento para po sa pagpala at kagalingan bibigay mo sa iyong iglesia. Sa bawat isa sa amin, linisin mo at pagpalain mo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. At kung pamahagi na, tinapay at ilibin sa dito na kumakatungkol sa dugo at sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Ating bumasahin ang salita ng Diyos. Babasahin ko natin sa 1 Corinthians 11, verse 23. Sabat rin po sa Panginoon ang binibig ko naman sa inyo na Panginoon Jesus nagabi siya ipagkamulo ay dumumpot ng tinapay. At ang siya mapapasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol na sa inyo. Ganin niyo bilang pag-aalala sa akin. Hindi po ganin at maglapay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At bigyan man, hinawaan niya ang saro pagkatapos ng hapon na sinasabi, ang saro ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsinom bilang pag-aalaala sa akin. Hindi po natin yung mga sarot. At tayo po magpasalamat sa Panginoon.
Amen. Kaya po muna magkaroon ng victory song tapos gawin ko ng CCG para po mag-pray sa mga dapat mag-pray. Sir Jean, papatay po muna si Jean para tapos ano. Sige po, mayroon po pala tayong nais na humingi ng mga panalangin, birthday, nahingi ng prayers, birthdays. Sige, pag wala po ay tayo ay pan-general prayer na lang. Bago po ang lahat ay parang kinunbig ako eh. Spirit. Yung po kasi yung pinag-pray natin ng ating prayer warrior, yung pong isang nakatira ng ugat, may stroke at blood sa brain. So, hindi ako makapunta sa PGH. Tapos pamagitan na lang ng video call. So, lagi kasi akong minsan yung mga hindi mo sinalang-alang na makamawala siya. So, pinatanggap ko na. Anytime kung siya ikunin ni Lord at yes, tumanggap. At hindi naman po siya tumanggap, kundi siya po ay nagkaroon ng yung operation niya sa ulo ay successful naman at praise God. Nasa po ay nagpapahinga ngayon. Kaya ito po ay meron kasi akong word sa Panginoon. Buhay mo to Lord kasi gamitin mo to sa iyong pong gawain. So yun nga, hopefully na manalo natin siya sa Cavite kasi yes God, sa Panginoon papuri. Amen. So let's all pray. General prayer na lang, itaas natin ating mga kamay. Panginoon, sa oras po ito, Lord God, ay your all-knowing God, alam po ninyo ang mga kailangan individual na itong anak. Maaaring sila po ay nahiyang pumunta sa harapan ng Lord, your all-knowing God. Sila po ay yung pong pagtatagpuin ng kanila pong mga pangangailangan. Ano naman po ang mga pangailangan yan. Spiritual na mga pangailangan, kagalingan, kalakasan, katatagan, and pangailangan ng mga pisikal, matahanan, mga bayari sa bills. Lahat, Panginoon, all we need is sa lupa, Lord God. Patuloy namin ilagay na ikaw po ang source ng lahat ng aming pangkailangan habang kami nabubuhay sa lupa. Alam mo ang aming lahat ng mga need. Kaya Lord, pagkatagpuin po ninyo ang need ng bawat sa. Hallelujah. Magitin niyo po ang mga need niyo sa harapan ng Panginoon. Isa-isa po sila, Panginoon, ay nagsabi sa iyo, confess sa iyo. And by faith, next Sunday, mayroon po ang patutuo na your great God. Provide mo ang kanilang mga pangailangan. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Even, Lord, sa mga nakatumay sa online,
Panginoon ay pagtatagpuin ninyo po ang mga pangailangan. Tinatas po namin ang mother ni Risa, Sister Risa at si Raymart, Panginoon, na saman ay nakaratay sa kanilang karamdaman, nagka-confine sa hospital. Panginoon ay mahabag po kayo sa kanya, alang-alang po sa inyong mga anak, sa paglingkod sa iyo. Hiringin niyo po ang aming hilingan na siya po ay iligtas niyo po ang kanya pong buhay. Habang siya po ay dito sa lupa, naglilingkod, nasamba sa iyo, papagamit sa iyo. And Lord, wala pong imposible sa iyo. Siya po ay pagalingin mo, nakampay sa hospital ngayon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, katulad po sa aming mga ginadalangin, Panginoon, maraming mga gumagaling, Panginoon. Maraming mga nag-testify na paano kakabuti, Panginoon, sa kanila. At mahal, Lord, ay extend mo pa ang kanyang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Si Mama Bertie, na kanila po magulang. And Lord, sa mga sandaling ito, amin pong pinagkakatiwala sa banal mong kalooban. Sa banal mong kalooban, yung mother na si Teresa, Lord, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Maging aming bansa, Panginoon, ay ito po ay na Christian country. Marami pong mga Kristyano na dumadalangin. Marami pong mga churches, mga kapastoran within Sampalo, Paminilaan, NCR, and the whole Philippines, Panginoon, na dumadalangin. Panginoon, sa iyo na ito na po yung oras para magpagamit ang bawat churches, para marami pong maligtas bago pa kayo dumating. We pray, Lord God. Hallelujah. We pray for marami pong harvest because this is the time ng pag-harvest ng mga kaluluwa na wala pa sa'yo. Lord God, we pray ang aming bansa, Panginoon, ay marami pong makakilala na hindi pa nakakilala. They are, nakakilala sila, but in a religious way. Kaya mo, Panginoon, marami makakilala before you come, Lord God, in a very personal way, Panginoon. Very personal relationship sa iyo, Panginoon Jesus, not in a religious way. Hallelujah. We pray na kami po ay ingatan mo at iligtas mo kung sa oras mga Panginoon ay kalooban mo na magkaroon ng Third World War ang aming mundo. Ngunit Lord, lahat ng mga Kristyano sa Pilipinas at lahat ng mga Kristyano sa saan sila naroon sa buong mundo, Lord God, iligtas niyo po, Panginoon, ang mga anak mo. In Jesus' name. Maging mga pangailangan ng individual, in times, Panginoon, ng kasalatan, kawalan, Lord, nagtitiwala kami sa iyo, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah. Maging kami po mga estudyante na nalalapit na kanila pong pasukan, just coming July 29. Lahat po ng mga needs nila ay handa mo po ngayon pa lang. Salamat po. Ingatan mo ang lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is our prayer, Lord, in Jesus Christ's name. Lahat po magsabi ng amen. Palakpakan si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Minsan pa atin pong awitan ng ating Panginoon ng isang papuring awitin. Amen. Let there be joy. Hallelujah. No.
Diyos sa pangangailangan ng ating. Hallelujah, Lord Jesus. Aming Diyos, Diyos na mabuti, Diyos na mahabagin, at Diyos na mapagbigay. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng mga pagpapalang aming tinatanggap, O God. Patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po, Lord God, sa walang sawang pagmamahal niyo po sa amin na ibinibigay niyo po ang lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw. Hallelujah. Tulungan niyo po kami maging tapat, O God. Tulungan niyo po kami maging tapat sa bawat isa sa amin dahil Ikaw, O Diyos, ay laging tapat sa bawat isa sa amin, O God. Kagaya nga po ng iyong salita sa Levitico 27 verse 13, ang lahat ng ikasampung bahagi, maging ang binhi ng pananim, ay nakalaan sa iyo, O Yahweh. Hallelujah. Kaya ang lahat po ng ating kinikita ay wala po tayong karapatan na ito'y ang kining, dahil ito lang ang hinihingi ng ating Panginoon para sa kanyang gawain sa kanyang templo at sa lahat ng kanyang pangangailangan. Hallelujah. Dahil ang lahat ng ating tinatanggap, ang lahat ng ating kinikita ay nagmula sa Kanya at sa Kanya lamang. Hallelujah. Kaya ibalik natin ang nararapat sa Panginoon dahil tayo ay pagpapalain ng lubos-lubos ayon sa Kanyang kalooban. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Diyos ang papuri. God bless you. Dako po tayo sa announcement, pero bago lahat, muli mga kapatid na James, Leah, and Roxanne, mga kapatid, you are always welcome na bumalik rito. At kami ay nagagalak na kayo ay nakasama namin ngayon. Nawa kami ay naging pagpapala sa iyo at kayo ay maging pagpapala sa amin. Hanggang sa muli natin pagkikita. At kasama sa announcement, meron po kaming practice every Saturday ng music team para po sa paghahanda sa kinabukasan ng ating service, Sunday worship. So, maaari po kayong pumunta kung nais ninyong ibigay ang inyong talent para mag-special number. Practice po kayo rito or kung meron man kayong sariling tugtog, punta kayo rito, i-share nyo rito at mag-practice po kayo rito. Saturday, 6 p.m. po hanggang 9 lang. Ang ating Sunday service po ay every 9:30 po. 9:30 ang start natin ng Sunday. Ang first Sunday po natin ay pinagdiriwang natin o sineselebrate natin ang Thanksgiving Day. Ang last Sunday of the month po, ginanap natin ngayon ay ang ating Holy Communion. Sa mga nais pong ibahagi ang talento, kanta, interpret dance, kung ano man ang pagtugtog, kayo po ay aming maluwag na tinatanggap sa entablado ng Panginoon upang mag-perform sa Panginoon. Sa mga meron pong dalahin, bigatin at prayer request sa buhay, meron po tayo mga prayer warriors na everyday nagpipray at meron pong isang araw na sama-sama sa mga prayer warriors. Ibigay lang po natin ang ating mga panalangin sa kina Sister Ella, Sister Ana, Sister Erica, at ang nangunguna na si Pastor Jill. At pwede rin po kay Pastor upang maisali sa mga prayer warriors. Kung di man ninyo sila maiabot sa kanila, kung sino po yung gusto nyo lapitan at yung lalapitan nyo po ang magbibigay sa ating mga prayer warriors. Patuloy po natin encourage ang bawat isa na magdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Each one, reach one for the Lord. Okay? Tayo po lahat ay tumayo at dadako po tayo sa ating muling panalangin. Hinihiling ko po na tayong lahat ay dumulog sa presensya ng Panginoon. O dakilang Diyos, napakaganda ng iyong mensahe sa araw na ito. At lubos kami nagpapasalamat, dakilang Diyos, sapagkat binigay mo ang pagkakataon na ito upang kami ay magising, mabuksan ang aming mga muwang, Panginoon, na ito ay hindi biro, na ang end times ay sadyang narito ng Panginoon at palapit na ng palapit. Dakilang Ama, umaasa kami, nananampalataya kami, na ang aming mga mahal sa buhay, na tumanggap na sa iyo nakakilala, na nasa kabilang buhay, Panginoon, ay makakasama ng iyong mga anak na nananampalataya sa iyo, na tumanggap sa iyo, sa paglutang sa alapaap, sa pagtunog ng trumpeta, Panginoon. At sama-sama kaming magagalak, O Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong mga anak na tumanggap sa iyo ay hindi mo hahayaan na maiwan sa rapture, O Lord God. Sama-sama kami, Panginoon, na dadalhin mo sa iyong paraiso. Dalangin ko, O Lord God, na sa mga nakapakinig ng iyong salita, dalhin nila ito sa kanilang buhay. Sa kanilang buhay, sa paglisan sa tahanan ito ng iyong sambahan, Panginoon, na huwag nilang kalilimutan, O Lord God, na patuloy na magmatsyag, maging vigilant, Panginoon, sa nagaganap sa kapaligiran, at ganoon din sa muling pagbabahagi ng iyong mga salita sa aming mga mahal sa buhay. At huwag mo hayaan, Panginoon, na makalimutan namin na kausapin at hikayatin sa pangalan mo ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, katabi, at lahat, Panginoon, na malapit sa aming mga puso upang sila'y makasama namin sa iyong kaharian. Ama, maraming salamat, Lord, sa taong ginamit mo na nagbigay ng mabuting mensahe at mabuting balita na aming pastor. Patuloy mo po siyang pagpalain, patuloy po siyang bigyan ng kalakasan at mahabang buhay, at patuloy mo po siyang linangin sa kanyang kaalaman sa pagbibigay ng salita ng Diyos upang lumawig pa, Panginoon,
ang bahay panambahang nito at mapuno ng iyong mga mananampalataya at bigyan mo po siya ng malusog na pangangatawan at patuloy na paggaling, Panginoon. Inaakin namin ang kagalingan ng aming minamahal na Pastor, Panginoon, sapagkat ito po, Panginoon, ay yung tinanggal na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, we claim right now that our dearest Reverend Pastor Pete is now healed in your mighty name. Lord God, maraming salamat po muli sa aming paghihiwa-hiwalay. Ingatan mo po ang bawat isa at makauwi sa aming mga tahanan na tigtas. At muli kami magkasama-sama at magkita-kita sa mga susunod pa na araw. Maraming salamat sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ang dakilang pagsamba. Ito po ang aming samot na langit sa pamamagitan po ng aming nag-iisang Emmanuel. Amen. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya, kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso, galing sa ating Panginoon Kristo, at ang patuloy na pangipisa ng Panginoon ng Espiritu, ay tanggapin po natin lahat. In Jesus' mighty name. Bless all.